Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Gunitain po natin kaisa ng buong simbahan, si Papa San Pio X, upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Nagdasal natin ang mga OFW, ang mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ang lakas na likas sa iyong mga suko, ang Papa na si San Pio, upang kanyang patatakin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ng tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at pinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Hefte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Galaad at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonito. At nangako si Hefte sa Panginoon ng ganito, kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Amonitong ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko. Sinalakay nga ni Hefte ang mga Amonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer sa palibot ng Minit hanggang sa Abel-Keramim. Marami silang napatay na Amonito. Nang magbalik si Hefte sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Hefte. Nang makita siya ni Hefte, hinatak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako ko sa Panginoon na ihahandog ko sa Kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon." Sumagot ang anak ni Hefte, "Kung nakapangako kayo sa Kanya, tuparin ninyo, yabang niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga Amonito."
Ngunit may isa lamang po akong ipapakiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkadalaga. Pumayag naman si Hefte na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga pagkat mamamatay siya nang hindi magkakaasawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman nito ang kanyang pangako sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, ang aking itatago, sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinantay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapusa ang mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matawa at inyong anayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunuhing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti. Ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong,
Gapusin niyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. At sabi ni Jesus, ito raw ay parang isang kasalang inorganisa ng hari sa kanyang anak na lalaki. Napaka-importante nito. Kaya nakapagtataka na may umisnab sa imbitasyon na ito. I mean, imagine, halimbawa, si President Bongbong Marcos o kaya Presidente ng Amerika, kung mayroong tatawag sa atin at sasabihin, iniimbitahan tayo ng Presidente para sa isang salo-salo, tatanggi ba tayo? Sasabihin ba natin busy tayo? May iba tayong pupuntahan? I don't think so. Sapagkat minsan lang yon at hindi lahat nabibigyan ng ganong imbitasyon unless hindi natin binibigyang halaga yung imbitasyong yon. Ayun. Dito po papasok sa palagay ko ang isang malaking problema tungkol sa mga Katoliko o Kristiyanong hindi nagsisimba. Sapagkat ang pagsisimba ay maliwanag na pagkahari ng Diyos sa mundong ito. Na kung makikita lang po sana natin ang nagiging grasya na tinatanggap natin kung papaanong ang Panginoon ay bumababa sa ating piling. Kung papaanong ang mga anghel sa kalangitan at ang mga banal ay nakikipagdiwang kasama natin. Yun ang paghahari ng Diyos. Na kung makikita lang po talaga natin yung nangyayari kapag nagsisimba, nagmimisa tayo, baka hindi na po natin linisanin ang simbahan na ito. Kahit anong simbahan? Basta may misa. Kahit di aircon. Kahit hindi natin gusto yung style ng pare sa pag-sermon. At kahit hindi maayos yung choir, kung makikita lang talaga natin yung biyayang tinatanggap natin kapag nagmimisa, nagsisimba tayo, panghihinayangan natin ang hindi makapagsimba. Maniwala kayo. Hindi ko po gawa-gawa ito. Hindi pang-brainwash ito. Ang Panginoon mismo ang nagsabi. Siya ay sumasa atin sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Kaya nga po kaming mga pare, nagmimisa kahit isa lang ang aming kasama. Sapagkat alam namin, naniniwala kami sa grasya na tinatanggap natin. Yun ang namin-miss talaga ng mga hindi nagsisimba. Na hindi ko naman din alam kung paano nila ipapaliwanag yan sa Poong May Kapal kapag nakaharap na sila. Lalo pat isa sa mga 10 utos. Ayang, magsimba tayo. Hindi mo naman po pwedeng sabihin hindi inaanyayahan. Sigurado ko may iba dyan na nakarinig na may nagsabi sa kanila, magsimba tayo. Sigurado ko may iba dyan na halos pilitin na o halos pagalitan na. Magsimba ka naman. At sigurado ko na marami sa mga hindi nagsisimba ang nadadaan sa simbahan, ang nasusulepan ng simbahan, na inaakit sila, hinihimok sila, pumasok ka na, magsimba ka na. Kaya nga po tayo ginagawa nating misyon o apostolate na yung pagtulong sa mga nagpapatayo ng simbahan o kapili. Sapagkat napakalaki ng grasya na namimiss ng tao kapag ito ay hindi nakakaabot sa kanya. I mean, yung imbitasyon ng Panginoon na magdasal at magsimba. Now, kung sa kabila ng mga efforts na ito, na ang simbahan ay inihahatid na po namin sa inyo, na ang simbahan ay lumalapit na po sa inyo. Minsan may mga street masses pa. Ayan, may online mass para sa mga may sakit at hindi makapunta ng simbahan. Kung sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin tayo magsisimba. Again, hindi ko na po alam kung paano niyo po ito explain sa Poong May Kapal yan kapag siya'y nakaharap niyo na. Besides, hindi naman na po pinag-explain na dito yung mga hindi tumugon sa imbitasyon sapagkat wala naman talagang dahilan na po pwede tayong ibigay sa hindi natin pagtanggap o pag-snub natin sa Panginoon sa ating buhay. Walang magandang dahilan para dyan. Other than yung masakit na katotohanan na hindi talaga natin siya pinapahalagahan. Langit na ang bumababa. Langit na ang lumalapit sa atin. Kung bakit tayo pakipot pa rin. Gayunpaman, wag naman din po sana nating isipin dahil tayo nagsisimba, tayo absuelto na. Wag po nating ma-miss yung detalye sa talinghaga na sa mga dumalo sa kasalan, merong sinitayong hari yung hindi nakadamit pang kasal.
Kasi sang-ayon po pala sa kostumbre nila, dati sa Palestine, yung nagpapakasal, yung may pakasal, ay nagpo-provide ng isusuot para sa mga dadalo sa asalan. Ito ngayon yung ibibigay bago sila pumasok sa bulwagan, na dapat nilang isuot bilang respeto dun sa nagpapakasal o sa nagpakasal o sa may pakasal. Kaya galit na galit yung hari dahil umattend yung isang panauhin ayon sa gusto niya, hindi ayon sa gusto ng may pakasal. Hindi umayos. Inaayos siya, binibigay yung costume sa kanya, binibigay yung attire sa kanya, hindi niya sunuot. Walang respeto, walang paggalang at walang pagpapahalaga. And this should serve as a reminder for all of us who are regular mass churchgoers. Umayos tayo sa pag-attend natin ng banal na misa, sa pag-attend natin sa pag-anyaya ng Panginoon sa atin na siya'y makaisa. Hindi tayo po pwedeng umattend ayon sa kagustuhan natin. Yung gusto lang natin, ang isusuot natin, yung gusto lang natin, ang magiging attitude natin, yung gusto lang natin, ang magiging disposition natin. No! Kailangan ito'y naaayon sa gusto ng Panginoon natin. Eh, isipin nga po ninyo, sa tingin po ba ninyo gusto ng Panginoon na kayo nagsusuot ng maikli? Kahit na, wag nyo nang isipin yung pwedeng bumawal sa inyo eh. Ang Panginoon, sa tingin ba ninyo okay yung suot ninyo kung pwedeng itong maka-iskandalo, maging dahilan ng pagkakasala ng iba? Sa tingin ba ninyo okay sa Panginoon yung nakikipagkwentuhan tayo, yung maingay tayo at cellphone tayo ng cellphone kahit nasa loob na tayo ng simbahan at malapit nang magsimula ang misa, lalong-lalo na habang nagmimisa? At sa tingin po ba ninyo, most importantly, gusto ng Panginoon yung simba lang tayo ng simba, pero ganun pa rin naman ang ating buhay? Marami pa rin pagkakasala ni hindi mabawasan, mas lumalala pa. Don't get it wrong, maliwanag ang sinasabi sa talinghaga sa Ebanghelyo na lahat ay welcome. Come as you are, sabi nga nila. Pumunta ka, pumasok ka ng simbahan, lumapit ka sa Kanya, kung sino ka. Pero hindi pwedeng manatili ka sa kung sino ka nang pumasok ka, sa kung sino ka nang dumulog ka sa Kanya, sa kung sino ka nang nagsimula ka magsimba, na bumilang na ng maraming araw, buwan at taon, ay ganun ka pa rin. Hindi pwede yun. Dahil kaya tayo inaaniyahan ng Panginoon ay upang tayo sa Kanya ay mapalapit o makipagrelasyon. Tayo actually ang gusto niyang pakasalan. At hindi po pwedeng walang mabago sa ating buhay kung papasok tayo sa isang malalim na ugnayan sa Panginoon. Hindi po pwedeng walang mabago sa atin. Kasi yun ang magiging indikasyon na meron na nga tayong relasyon sa Panginoon. Yun po, mga kapatid, ang dahilan ng pagbaba talaga ng Panginoon mula sa langit, papunta dito sa atin mula noon hanggang ngayon. Ang tayo ay magkaroon sa Kanya ng relasyon. Paunlakan na po saan natin ng Panginoon. Huwag natin sayangin ang pagbaba niya, ang paglapit niya, ang pakikipagrelasyon niya, sapagkat hindi naman po din ito habang panahon. Ito sana ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Makapangyarihan siya. magagawa.
lagi mong pagtsatsaga para abutin kami, para makapiling kami, para baguhin kami, para iparamdam mo noon pa man ang iyong pag-ibig sa amin. Pasensya na sa mga pagkakataon na ito hindi namin binibigyan ng halaga. Hindi namin siniseryoso ang pagdarasal, lalo na ang pagsisimba. Minsan kinatatamaran pa namin, minsan hinahatak pa namin ang mga paa namin, minsan pinangihinayangan pa namin. Di namin alam yung biyaya na nawawala sa amin. Panginoon, sana ma-realize din po ito ng mga tao na gusto naming magbago, na gusto naming mahatak na nasa simbahan upang mabago mo rin ang mga ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos ng pangalan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noon sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kami nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubili ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananagutan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng bayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kadoob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francis, ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Si Papa, San Papa Pio, gayon din ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag
ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin niyo namang lahat. At sumayirin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tinawag mo kami, O Jesus, sa katawan mong bigay, at niyakap din namin ang pananagutan, mabuklod sa pagmamahalan. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawan, buhay sa aming landas, banal na bansa at sambayanan, binuklod ng Ama sa Kanya. Tapos sa iyong piling ang iyong bayan, katawan ng buhay sa aming landas, banal na bansa at sambayanan, binuklod ng Ama sa Kanya. Binuklod ng Ama sa Kanya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, kaming nagsalo-salo sa banal na hapag ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy,
We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuri mo kaming mga tunay mo anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang niyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos sa Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Katulad ng sabi ko sa humilya, para makatulong din tayo sa iba, lalo na yung mga kinakailangang ipagawa ang simbahan at kapilya. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank Diyos. you. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat po.